ang mga kasong korupsyon. Hindi lang po basta korupsyon, plunder po ang pinag-uusapan yan. Kasi yung 600 million ay lampas sa 50 million na sinasabi ng plunder law na kapag umabot ng 50 million ang involved sa korupsyon, non-bailable offense yan, kulong habang may trial. Ano man po ang mangyari sa impeachment laban kay Sara Duterte o impeachment ni Sara Duterte, Vice President, meron pa rin magiging problema. Kasi po, papunta pa rin yan sa korte ng mga kasong yan. Acquittal o conviction after ng trial. Ang kaso ay papunta pa rin po sa korte. Pwedeng dadaan yan sa Department of Justice or dadaan yan sa Office of the Ombudsman. Kasi po, ang impeachment ay for administrative lang yan. Pagtanggal lang sa posisyon ng impeachable official kapag napatunayan. Wala akong pagkakakulong yan. Okay? So, kaya papunta sa korte, yun ang isa sa tamang proseso na naaayon sa batas na litisin sa korte, sa husgado, ang pangalawang pangulo kung totoong merong matitibay na ebidensya sa kanyang mga di umanay korupsyon at pang-aabuso sa kanyang opisina at posisyon sa Office of the Vice President at Department of Education nung panahon siya ay nanunungkulan doon. Pero ito yung problema niya. Makalusot man siya o hindi sa impeachment trial, ang kakaharapin naman niya ay itong susunod na bagong ombudsman. Kasi magtatalaga po si Pangulong Marcos ng ombudsman. Kung sino man po itatalaga dyan, hindi natin alam. Pero ongoing na po yung evaluation ng Judicial Bar Council na marami pong nag-apply. Naku, napakarami pong nag-apply ng mga active Associate Justice ng Supreme Court, retired Associate Justice, at iba-ibang mga abogado. At Cabinet Secretary katulad ni Boying Rimulya. Kung di ako kakamali, noong isang linggo, 16 na yata o 17 ang nag-file ng application. At yan ay sinuri ng Judicial Bar Council, inirekomenda sa Pangulo. Ang Pangulo ang pipili kung sino ang kanyang gustong maging ombudsman. Kasi si Associate Justice retired at ngayon ay Ombudsman Samuel Martires ay magre-retiro officially is coming July 27. Next week na yun, before ang SONA. Tapos na yung kanyang 7 years na term nung isa ay nagsimula pa nung i-appoint ni dating Pangulong Duterte. Kasi constitutional body po ang ombudsman. Okay? Ang tempo nila, nakapix talaga yan. Kahit magpalit ang administrasyon hanggang di pa natatapos ang 7 years na term, hindi yan napapalitan. Pero itong kay Samuel Martires ay mag-i-expire na ngayong month na ito, itong susunod na linggo. Kaya obligasyong magpalit at maglagay si Pangulong Marcos ng bagong ombudsman. Kung sino ito, hindi nga natin alam. Ngayon, yan ang kakaharapin na problema ni Sara. Pag halimbawa, DOJ babagsak yung mga reklamo ng korupsyon laban sa kanya, under yan ni Boying Rimulya. Ngayon, kung sino man yung ombudsman, bago yan, sigurado, bibigyan ng pansin at panahon yan. Hanggang sa ituloy ang kaso kung mayroong probable cause before Sandigang Bayan, kasi patungo na Sandigang Bayan ang mga kasong korupsyon. Hindi lang po basta korupsyon, plunder po ang pinag-uusapan yan. Kasi yung 600 million ay lampas sa 50 million na sinasabi ng plunder law na kapag umabot ng 50 million ang involved sa korupsyon, non-bailable offense yan, kulong habang may trial. Kung 600, sobra-sobra. Kaya may pagkakulong. Kaya nga ayaw natin pangunahan, makalusot man siya o hindi, dyan sa impeachment, yung plunder case at iba pang kasong korupsyon, kakaharapin pa rin ni Sara Duterte. Yan po, hindi yan batikos, hindi yan banat. Yan po ang proseso ng batas, proseso ng pagpapail ng kaso at mangyayari against Sara. Kasi yung mga DDS, pag sinasabi mo yung mga Duterte, akala binabanatan na kasi di nakakaintindi sila ng rule of law. Di na naiintindihan, yan yung balitang totoo, yan yung balitang pwedeng mangyari. Binabalita lang namin, wala namang personalan. Hindi yan batikos, yan ang pwede. Hindi naman pwedeng hindi ibabalita kasi yan ang lehitimo na balita na pwedeng mangyari. Magpasalamat mga kayo, at least advance ito na binabanggit natin na mangyayari naman. Kasi inuulit natin, yung impeachment for removal lang yan, pagtatanggal lang. Walang pagkakakulong ang conviction sa impeachment trial, impeachment court. Kaya papunta ng korte dahil ang korte iba
kaysa sa impeachment trial. Ayan po ang sitwasyon. Okay? So, malaya kayo makapag-comment react sa mga ganyan, maging professional, makataong comment, huwag po yung below the belt o wala sa ulo at nakakadagdag lang ng kaguluhan, kalituhan, sana wag ganun. Okay? Sunod na pag-usapan natin. Naku, si Senador Chis Escudero. Nag-expired na rin ang kanyang term as Senate President kasi noong June 30, expired na eh. Ngayon, hindi pa naman po nahihahalal siya sa 20 Congress. Ang 20 Congress sa July 28 magsisimula. Before ang SONA ng hapon. So, hindi pa pala nakakasiguro. Kasi ngayon, may inside story na pareho na ngayon na may mga nagkiklaim, meron pang third party. Kasi iba yung veterans block, Minnesota at Lacson. Tapos ngayon itong 37, parang nagdududa sa galawin ngayon, kaya gusto nilang maglagay ng panibagong kandidato. O, di ba? Magiging 3. Kasi doon sa Duterte Block, ang kailang pwedeng ilagay, gustong ilagay nila si Aimee o kaya si Marcoleta. Dito naman sa Veterans Block, gusto nila ay si Soto. Dito naman sa grupo ng kabila ay si Escudero. So, nagiging 3. Nung unang mga linggo, may mga resolution na umano, 13 na daw ang senador na pumirma na pabor kay Escudero. Pero ngayon, na naglabasan na yung mga matinding batikos na panawagan at kung ano sinabi ng publiko dahil sa mga sobrang pamumulitika sa Senado, nagising yung mga senador. At tila, nag-iiba na. Merong mga dating kasama ni doon sa 13 o kasama ni Escudero na mukhang sasama na doon kay Veterans Block na sina Soto, Lacson, Ligarda, Subiri. May sasama sa kanila. Kaya ngayon, nagdududa yung Duterte 7 na sandali, mukhang maglalaglagan. Kailangan maglagay sila ng posibleng kandidato nila. Ay yung Duterte 7, hindi pwede maging Senate President yun. Kung ilang ang 7 ang number nila, kasi 30 ang kailangan. O higit pa. Ay 7 lang sila. Kaya posibleng yung Soto pa ang medyo lumakas kumpara dito kay Escudero. Kapag himiwalay ang Duterte 7 kay Escudero, ay natitira 6 na lang. Kasi 13 daw sila. Kung 7 yung aalis, o di 6 na lang. Ay dito sa kabila, ay di 13, ay 24 sila, di meron pang 11, diba? Lalabas, majority ngayon si Soto. Ganyan yun eh. Pag nagka-himiwala yung 37, doon sa 13, 6 na lang matitira kay Escudero. O 13, 24 sila, di meron pang 11. Pag 3 nga naging kandidato dyan, o majority yung 11. Kung mapupunta kay Veterans Block, Soto Group. Kakaiba ha? So, mas maganda, maglaban-laban sila. Internal naman ang isong yan eh. Yan mga senador ang maglalagay kung sino kailang gusto maging Senate President. So, kung 3 ang magiging kandidatong Senate President, papabor sa Veterans Block, yan po yung aking opinion dyan. Analysis sa isong yan.